Magandang hapon po sa ating lahat. Ako ay fan ng Avengers at siguro ay marami na rin ang nakapanood sa inyo. Kada may ilalabas na bago ang Avengers ay um, nakakatuwa dahil hindi mo na lang siya nababasa ngayon kundi napapanood mo na rin siya sa mga screen. At lalong-lalo na yung Avengers Infinity War. Sa dulo, talo yung mga bida. Maraming namatay at pagkatapos ng ilang segundo lang ng katahimikan, biglang directed by. Tapos na. So walang victory scene, walang happy ending, walang final confrontation, at maaaring kagaya nyo ay nabigla rin kayo at napasabi ng yun na yun, tapos na. Ganun lang yung pangyayari, ganun lang yung istorya, at para bang kulang kung iisipin natin, walang closure. Kung yung binasa natin kanina sa Book of Acts ay maaaring ganyan din yung inyong maramdaman kung inyong pagninilayan yung last chapter ng Book of Acts, diyan sa chapter 28. Kapag binasa mo yung huling bahagi ng aklat ng mga gawa, wala tayong makikitang ending para kay Apostol Pablo. Walang paglaya, walang martyrdom, walang dramatic court scene. Ang meron lang ay ito. Si Pablo nasa isang inuupahang bahay sa Roma. 2 taon, ang ginagawa niya rin, nangangaral ng ebanghelyo at ang kaharian ng Diyos. At ang sabi dun sa binasang talata kanina, with all boldness and without hindrance. So parang bitin ang sabi ng iba. Sa tingin ng marami, oo, bitin yan. Pero sa layunin ng Diyos, hindi ito kulang. Ito'y sinadya. Ang aklat ng mga gawa ay hindi nagtapos sa ganong klase lang na pagtatapos, kundi sa pagsasali ng gawain. At ang misyon ay hindi natapos sa isang tao lang, hindi natapos kay Apostol Pablo lang. Ang iglesia ngayon ang tagapagdala ng mensahe. Hindi na ito nakaatang kay Apostol Pablo o sa isang tao, kundi ito ay pinagpapatuloy na ngayon ng iglesia ng Panginoong Hesukristo. At ang panawagan ay hindi maghintay ng ending, kundi maging bahagi ng pagpapatuloy. At yan ang gawain ng isang lokal na iglesia. Gusto kong balikan natin yung talatang binasa kanina, pero ang pinaka main focus lang natin ay yung verses 30 to 31. Acts chapter 28 verse 30 to 31. Gusto ko lang ulit basahin ito sa Tagalog. Acts chapter 28 verse 30. 2 taon na nirahan sa Roma si Pablo sa bahay na kanyang inuupahan. Tinatanggap niya ang lahat ng pumupunta sa kanya at buong tapang at malaya niyang ipinapangaral ang mga bagay tungkol sa paghahari ng Diyos at inuturo ang tungkol sa Panginoong Hesukristo. Mula doon sa first chapter ng Acts, the kingdom has been consistent thread. Pag binasa natin doon sa Acts chapter 1 verse 3, ang Panginoong Hesus bago umakyat sa langit ay nagpakita muna 40 days. Nakasama niya yung kanyang mga disipulo at ang ginagawa niya ay nagtuturo siya patungkol sa paghahari ng kaharian ng Diyos. And the mission of the church ay hindi lang patungkol sa soul saving, but kingdom expansion. Hindi sa pamamagitan ng tabak o mga sword o ng kapangyarihan ng politika, but by the proclamation of Christ's reign, yung paghahari at pamumuno ng Panginoong Hesukristo. The kingdom is not political, but spiritual. Hindi ito nakikita sa mga teritoryo, kundi sa buhay na pinaghaharian ng Panginoong Hesukristo. And this summary captures the main thrust of Luke's second volume, the unhindered advance of the gospel in the kingdom of Christ. Simula sa Jerusalem, humarap ang iglesia sa iba't ibang klase ng pagtutol at pag-uusig. Pero makikita natin doon ang ebanghelyo ay lumaganap sa mga hintil, and finally naabot niya ang pinakampuso ng Roman Empire. At si Apostol bilang apostol ng mga hintil, sa ilalim ng Roman custody ay nag-spend ng 2 years, at ang sabi pa nga doon, nangungupahan siya doon sa ilalim ng Roman custody. Hindi siya nandun para magbakasyon, hindi siya nagpapahinga. At ang sabi doon sa passage natin, He welcome all. Maaring ito ay both Jew and Gentiles na nagpupunta sa Kanya. At nagtuturo siya patungkol sa Panginoong Hesus. He proclaim the kingdom of God. Si Pablo ay nasa kulungan, pero siya yung pinakamalayang tao sa lugar na ito ng Roma. The Roman Empire may chain the messenger, but it cannot chain the message. Maaari nilang hadlangan yung mga ngaral, pero hindi nila pwedeng hadlangan o itanikala yung ipinapangaral ng isang mangangaral na
nakakulong. And the gospel of the kingdom continues, sabi doon ni Luke, with boldness and without hindrance. Yung ending na ito ay hindi, pag binasa natin, hindi siya nakakadismaya. It is intentional. Ang book na ito ay hindi nagtapos with the finality because the mission is not finished. Hindi pa tapos ang misyon. And the gospel continues and the kingdom advances. At ang iglesia ang nagpapatuloy ng gawaing iyon. Hindi siya ibinigay sa kanino mang institusyon. Ang pinagkatiwalaan ay ang iglesia. At ang iglesia ay nagpapatuloy, hindi sa pamamagitan ng mga diplomasya, but through the faithful preaching and daily submission to Christ's Lordship. At sa konteksto ng iglesia, this means that every covenant member must see themselves not merely as recipients of salvation, but as ambassadors of the kingdom. Tagapagsalita ng kaharian ng Diyos. Hindi ka lang basta tumanggap ng kaligtasan, kundi ikaw ay tagapagsalita patungkol sa paghahari ng Panginoong Hesukristo. Ang misyon sa Acts ay hindi nagtapos. Ito ay ibinigay, ipinagkatiwala sa iglesia. And this is a striking summary of the church mission to proclaim the absolute reign of Christ over all, no matter the cause or the context. At sa mga katotohanan na yan, gusto kong hanguin natin dyan yung mensahe natin ngayong hapon na ang hindi nagbabagong tungkulin ng iglesia kahit sa gitna ng mga hadlang ay ipangaral at isabuhay ang pamumuno ni Kristo ng may paninindigan at ng may katapatan. The church's unchanging duty, even in the face of limitations, is to proclaim and practice the reign of Christ with conviction and consistency. With conviction and consistency. Brethren, the kingdom of God is not simply a future hope. It is a present reality. At ito ay sa ilalim ng realidad ng pagkapanginoon ni Kristo. Hindi lang tayo naghihintay ng isang kaharian. Tayo ay nabubuhay na ngayon sa ilalim nito bilang isang iglesia, bilang mga mananampalataya. At ang isang tapat na iglesia ay nagpapahayag nito, nangangaral nito, nagpapasakop dito. At inuuna ito sa higit sa lahat ng mga anumang bagay na inaalok ng mundo. And the kingdom is not optional reality for the Christian. It is the very identity and mission of every believer in His kingdom. We exist not for ourselves, but to be governed and used by the Lord for His kingdom. At dito titingnan natin yung dalawang practical imperatives from this passage that should define how we live as a kingdom citizens. Paano tayo bilang mga Kristiyano ay mamumuhay sa ilalim ng paghahari ni Kristo bilang iglesia. At tingnan natin yung dalawang practical imperatives na ito. Una is proclaiming Christ's kingdom with conviction at pangalawa ay practicing Christ's kingdom with consistency. Ipinapahayag ang kaharian ni Kristo ng may paninindigan at pangalawa ay isinasabuhay ang kaharian ni Kristo ng may katapatan. Yan yung dalawang bagay na makikita natin sa passage natin. Ang kaharian ni Kristo ay hindi pwedeng itago hanggat na ipapangaral lang tapat at nang may katapangan ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. The book of Acts ends not with dramatic escape nor courtroom verdict. Pero makikita natin yung isang tao under Roman custody yet preaching the kingdom of God. Sinamarize dito ni Lucas yung misyon ng isang apostol, a man bound with chains yet unchained in message. Hindi napipigilan yung kanyang pangangaral, hindi napipigilan yung kanyang mensahe. At ang pagtatapos ng aklat ay tila parang hindi ingrande. Ngunit alam niyo ba, ito ang nagpapakita ng tunay na direksyon ng ministeryo. Hindi para sa kaginhawaan na nagsasalita, kundi sa kaluwalhatian ng hari, ng kaharian. Kahit nakakulong si Pablo, ang ebanghelyo ay malayang lumalaganap. Tandaan natin na ang tanikala ng tao ay hindi tanikala ng salita ng Diyos. This is the thrust of the apostolic ministry, kingdom proclamation with boldness, not silence, not neutrality, not caution, but bold gospel clarity. Yan yung makikita natin dito. At ang tunay na iglesia ay hindi lamang dapat kilala sa kanyang tamang doktrina, kundi sa lantad na pagpapahayag ng paghahari ni Kristo. Magandang may tamang doktrina,
Pero kaakibat ng tama at magandang doktrina ay ang pagpapahayag ng paghahari ni Kristo. Hindi ito misyon ng mga iilang tao lang. Hindi ito misyon ng mga pastor lamang. Ito ay obligasyong kolektibo. Ito ay corporate duty ng mga mananampalataya. When the church silences the gospel, it silences the voice of its king. Kaya gustong-gusto yan ng maraming iglesia ngayon. They want relevance without conviction. They desire audience without offense. But gospel preaching that does not declare Christ's reign is not apostolic preaching. Hindi yan apostolikong pangangaral. Kaya dito ay pinapapat mong ipakilala ang kaharian ni Kristo bilang iyong pananagutang pang-iglesia at pang-araw-araw na tungkulin sa Ebanghelyo. Make known Christ's kingdom as your corporate responsibility and daily gospel priority. Hindi ito limitado lang sa mga apostol. This is the calling of the church. Every covenant member, whether lay or elder, mga bata man yan o may edad, kung ikaw ay kabilang sa iglesia, ikaw ay may tungkulin na ipahayag ang pamumuno at paghahari ng Panginoong Hesukristo. And the local church must be seen not only as a gathering place, but as a kingdom outpost. Hindi lang tayo nagtitipon dahil masaya, kundi nagpapahayag tayo ng mensahe, ang tinig ng paghahari ng Panginoong Hesukristo. At kapag ang iglesia ay naging isang lugar lang ng kasiyahan, ng religious activity lamang at hindi ng matapat na proklamasyon ng paghahari ni Kristo, then we have shifted from apostolic model to a man-centered mission. At yan yung ayaw nating mangyari. Sa hinabi ni Pastor Noel sa isang pangangaral niya, the gospel of the kingdom cannot be muted without betraying the king. The gospel of the kingdom cannot be muted without betraying the king. Una mo munang pinagtataksilan ng hari bago mo patahimikin ang kaniyang ibanghelyong pang kaharian. Kaya ito ay hamon sa atin na huwag tayong manahimik sapagkat ang pananahimik ay hindi pagtataksil. Ang pananahimik ay pagtataksil sa iyong ibanghelyong tungkulin at pananagutan sa kaharian. Do not remain silent, for silence betrays gospel commission and kingdom responsibility. Brethren, silence is not a neutral response. It is a gospel betrayal. Pag ang iglesia ay tinanggihan ang proklamasyon ng ebanghelyo for the sake of comfort or rejection, they abandon their post. Kapag ang isang mananampalataya ay walang sinasabi habang ang mundo ay tinutuligsa, niyuyurakan ang Panginoong Hesukristo, they cease to be His ambassadors. Hindi niya ginagampanan yung kanyang tungkulin bilang tagapagsalita, bilang representative ng kaharian ng Panginoong Hesukristo. Ang pananahimik ay hindi pagiging mapagpakumbaba. Ito ay pagtataksil sa tagubilin sa atin ng hari. Ang hindi pagpapahayag ng ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay hindi strategy. Ito ay pagtalikod sa atin bilang papel na tagapagsalita ng kanyang kaharian. Alam nyo, hindi ito problema ng kawalan ng katapangan sa pagpapahayag. It is a problem of loyalty. Kaya mo bang magsalita para sa hari mo? O mananatili ka lang natahimik habang ang mga tao sa paligid mo sa mundo ay niyurakan ng mensahe ng kaharian ni Kristo? Kailan ka huling nagsalita patungkol sa Panginoong Hesus? Kailan ka huling nagbumanggit ng pangalan ni Kristo intentionally sa mga taong nakapaligid sa iyo at hindi pa mga Kristiyano? Brethren, silence is not a safety place. It is a place of surrender. Ang hindi pagpapahayag na ay pagtataksil sa hari. Hayaan mo yung tinig mo ay marinig nila. Hindi ang opinion mo, hindi yung preference mo, kundi ang ebanghelyo ng kaharian. Speak boldly, for Christ's reign is His reign must be declared.
At sa inyo ngayon na kasama namin linggo-linggo, maaring hindi ka pa yumuyuko sa harapan ni Kristo, maaring ikaw ay lumaki sa isang pamilyar na lugar ng iglesia kung saan naririnig mong madalas ang ebanghelyo, maaring pamilyar ka sa mga naririnig mo, pero kung hindi ka pa lumuluhod at tumatalikod sa kasalanan mo, sa pagkapanginoon ni Kristo, nananatili kang nakalabas sa kanyang kaharian. Hindi ka lang inimbitahan ni Jesus para maniwala sa Kanya. He commands you to repent and to surrender. Yan ang panawagan sa iyo kung hindi ka pa mananampalataya. And this is the demand of the kingdom. If Christ is not your Lord, He is not your Savior. Hindi mo siya magiging tagapagligtas. Si Kristo na namatay sa krus, na ngayon ay naghahari, babalik siyang muli. Hindi bilang isang tupa, kundi isang tagapaghatol. At kung wala ka pa sa loob ng kanyang kaharian, ang abutan mo ay ang galit at puot ng Diyos bilang mga makasalanan. Sinabi ni Richard Sibbes, minsan na Christ is more willing to pardon than you are to repent. Kaya ang panawagan sa iyo ay lumapit ka, yumuko ka sa paghahari ng Panginoong Hesukristo. Yan yung makikita nating una rito sa talatang binasa natin. Ipinapahayag ang kaharian ni Kristo ng may paninindigan. Ganyan yung ginagawa ni Apostol Pablo. Sa kabila na siya ay nakatali, siya ay nakagapos, hindi na pigilan ang kanyang pangangaral ng ebanghelyo. At lumalaganap ang ebanghelyo, sumusulong ang kaharian ng Diyos kahit nasa kabila lang siya ay limitado lang sa kanyang lugar doon sa ilalim ng Romanong kustodiya. At yung pangalawang makikita natin dito ay hindi lang siya nagpapahayag, kundi siya ay nabumuhay ng may katapatan sa ilalim ng kaharian ni Kristo. Yan yung makikita natin dito sa pangalawa, practicing Christ's kingdom with consistency. So, ang dala-dalang mensahe ni Apostol Pablo ay hindi lang patungkol sa pagpapatawad ng ebanghelyo, but also nakapaloob dito yung pagkapanginoon ng Panginoong Hesukristo. Sabi doon, he taught about the Lord Jesus Christ. Hindi lang yung Jesus na nagpapagaling, hindi lang yung Jesus na kaibigan ng mga makasalanan, but Jesus as Lord, the exalted King to whom every knee must bow. Yan yung kanyang ipinapahayag na Jesus. Hindi yung Jesus na nakadikit sa dingding, hindi yung Jesus na kailangan mo lang pag may karamdaman ka, hindi yung Jesus na kilala mo lang siya pag pinagpapala ka, pag marami kang tinatamasang karangayan sa buhay, hindi yung Jesus na ipinapakilala niya. Kundi maging sa kabila ng kasalatan o ng pananagana, si Jesus pa rin ng kanyang Panginoon. At yan yung ipinapakilala ni Apostol Pablo. Ang pamumuno ni Kristo ay hindi idea lamang sa mga pulpitong ipinapangaral. Ito ay dapat nakikitang isinasabuhay ng mga mananampalataya maging sa kanyang desisyon, sa kanyang pamumuhay, maging sa paglakad niya sa kabanalan. Kaya ang pagiging Panginoon ni Kristo ay pag hindi sinunod, hindi isinasabuhay, ito ay proklamasyon na walang laman. Alam nyo, the church today is willing to accept Jesus as their Savior, but resist His rule as Lord. Maraming Kristiyano, maraming iglesia ang umaangkin sa sa pagiging tagapagligtas ni Jesus. Pero marami rin ang tumatanggi sa kanyang pagiging Panginoon. Gusto lang nilang tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas, pero ayaw nilang tanggapin si Jesus bilang hari ng kanilang mga buhay. Kanina sinabi ko na to, there is no divided Christ. If you accept Christ as Savior, tatanggapin mo rin siya bilang Panginoon. Bilang pagmamay-ari sa iyo, bilang nagmamay-ari sa iyo. The gospel that does not call men to obedience is not the gospel of the kingdom. Kung ang ebanghelyong napapakinggan mo ay hindi ka tinatawag sa pagsunod sa paghahari ni Kristo, hindi yan ibang ebanghelyong kaharian. Sinabi ni John Owen, the Jesus we preach must not only be trusted, but to be obeyed.
Hindi lang yung Jesus na pinagkakatiwalaan mo, kundi yung Jesus din mismo na sinusundan mo. Kaya kingdom life demands whole life submission to Christ in private and public holiness. Ang pamumuhay sa ilalim ng paghahari ni Kristo ay humihingi ng ganap na pagpapasakop sa Kanya sa lahat ng bahagi ng buhay mo, maging sa pribado man o sa pampublikong kabanalan. Brethren, you cannot proclaim Christ while refusing to submit to His Lordship. Yung nag-aangkin na si Jesus yung kanyang Panginoon ay kailangang magpailalim sa pamumuno ni Kristo, ibig ng kanyang kaisipan, ang kanyang mga desisyon, ang kanyang pamilya, ang kanyang ikinikilos, even yung kanyang church life. At ang tunay na kaharian ni Kristo ay hindi lamang nagsasalita, ito ay nakikita. Kapag ang pananampalataya ay walang kasamang kabanalan, isa yang pagpapanggap. Kapag ang iglesia ay may tamang mensahe pero walang banal na buhay, ito'y huwad na klaseng patotoo. Where holiness is absent, kingdom confession becomes hypocrisy. And this is the tragedy of our time. Doctrinal or orthodoxy without moral integrity. Yan ang makikita natin sa maraming simbahan ngayon. But the true reign of Christ demands obedience. Yan yung panawagan ni Apostol Pablo doon pa lang sa Romans chapter 1 verse 5. Pinihimok niya ang lahat na sumunod. Hindi lang basta maging maniwala, hindi lang basta maging mananampalataya ni Kristo, kundi magpasakop sa paghahari ni Kristo. Kaya kung pag-aangkin lamang na ikaw ay kay Kristo, maraming gumagawa niyan. Maraming nag-aangkin na kilala nila si Jesus. Maraming nag-aangkin na sila ay kabilang sa isang iglesia. Maraming nag-aangkin na kilala nila si Jesus. Pero ang tamang tanong ay, sumusunod ka ba sa kinikilala mong si Jesus? Nagpapailalim ka ba sa paghahari niya bilang Panginoon ng kanyang iglesia? At yan yung hamon sa atin bilang isang iglesia. Magpasakop ka sa pamumuno ni Kristo sapagkat ang kabanalan ang patunay ng iyong pagtatapat sa Ebanghelyo at pagiging mamamayan ng kaniyang kaharian. Live under Christ's rule, for His kingship demands more than mere profession. Hindi lang basta ito pagpapahayag, kundi ito ay uri o klase ng buhay. Kanina nabanggit ko na hindi lang tama yung theology, hindi lang tama o maganda yung doktrina. Your theology will be tested in your integrity. Your gospel words will be weighed by your lifestyle. Then yan bibigyan ng bigat. The church cannot claim to belong to Christ while tolerating sin. Hindi sapat na tama ang doktrina. Kailangan tama rin yung klase ng pamumuhay. At ang mga kasapi ng iglesia na hindi nagpapasakop kay Kristo sa kabanalan ay nagpapakita na baka hindi sila tunay na bahagi talaga ng kaharian ni Kristo. Ito ay masakit na salita, pero katotohanan na magpapalaya sa mga taong nagpapanggap na kilala si Jesus pero ayaw magpasakop sa kanyang paghahari. The kingdom of Christ is not advanced by mere verbal proclamation. Hindi lang basta lumalaganap ang kaharian ni Kristo dahil pinapahayag lang yung kanyang ebanghelyo, kundi ito rin ay nakikita sa klase ng pamumuhay nila. At ganyan yung panawagan sa atin bilang mga mananampalataya. Let your submission be visible in your marriage, in your business, in your work, in your attitude towards sin, and in discipline, or otherwise, your claim to Christ's Lordship is empty. Ang Book of Acts ay hindi nagtapos dahil ang misyon ay kumpleto na, kundi dahil ito ay nagpapatuloy. The question is no longer kung ano yung ginawa ni Apostol Pablo. Ang tanong ngayon ay, ano ang ginagawa ng iglesia? Ano ang ginagawa ng mga mananampalataya? Sana maging katulad tayo na pag tinanong tayo kung anong ginagawa ng ARBC,
masabi natin na ang ARBC ay nagpapahayag ng kaharian ni Kristo with boldness and they live with it with consistency. Brethren, holiness is not optional. Hindi ito pagka gusto mo lang. Hindi ito pagka may oras ka lang. Makikita natin dito na ito ay ebidensya ng totoong pagpapasakop at pagpapailalim sa pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag tayong makontento sa tamang doktrina habang tahimik tayo sa kasalanan. If Christ truly reigns in your life, hayaan mong makita ito sa iyong paglakad. Hayaan mong makita ito sa iyong pamumuhay. Live what you profess. Dun sa final scene, makikita natin dito, si Apostol Pablo ay nagpapahayag ng kaharian ng Diyos, nagtuturo patungkol sa Panginoong Hesukristo. Ang iglesia ay hindi isang grupo ng mga taong naniniwala lamang sa tamang doktrina, kundi ng mga taong nagsusuko ng buong pamumuhay sa pamumuno ni Kristo. Ang dahilan upang maipahayag natin ang kaharian niya. Ngunit kung hindi natin ito isa sa buhay, isa itong klase ng kasinungalingan o klase ng pagpapanggap. The Lordship of Christ is not an optional doctrine. It is a very heart of gospel's demand. Sinabi ni Thomas Watson, isa itong babalaan niya. Sabi niya, He who was Christ reigning in his heart has heaven begun in him. He who has Christ reigning in his heart has heaven begun in him. Kung ikaw ay nag-aangkin na kay Kristo, nagsisimula na yung kanyang paghahari sa puso mo. Nagsisimula na si Kristo sa puso ng bawat mananampalataya. Brethren, this passage is not about for unbelievers alone. Ito ay church sa iglesia. We are not called to build empires. We are not called to build programs or crowds, but to proclaim and embody the reign of Christ. Ang ating mga pulpito ay dapat mapuno ng pangangaral ng kaharian ni Kristo. Ang ating mga tahanan ay dapat magpakita ng pagsunod sa hari. Hindi tuwing araw lang ng linggo, tayo ay sumusunod sa ating hari. Hari sa paglinggo, pagdating ng Lunes hanggang Sabado, hindi na siya hari. Dapat ang iglesia ng Antipolo Reformed Baptist Church ay maging tanggulan ng kabanalan. Let me encourage you, brethren, do not waste your membership. Do not attend in silence. Do not profess doctrine and yet live in compromise. Let Christ's reign be visible in your conviction and in your conduct. Alam nyo, napakaganda nung sinabi ni Robert Murray M'Cheyne. Sabi niya doon, a holy church is an awful weapon in the hand of God. A holy church is an awful weapon in the hand of God. Ang mensahe ng kaharian ay hindi ibinigay kung saang makapangyarihang institusyon o kilalang mga maimpluwensyang tao. Ito ay ibinigay sa mga taong makasalanan na pinag-iisa niya sa kanyang iglesia upang ang mga buhay na binago ay maging bibidensya o patotoo ng ibanghelyong ipinoproklama ng mga taong nanampalataya kay Kristo. At kung ikaw ay kabilang sa isang iglesia na ganito yung klase na may paghahari si Kristo, kabilang ka sa inatangan, kabilang ka sa may tungkulin na iproklama ang paghahari ni Kristo. Hindi sa pamamagitan ng pagiging maimpluwensya mo, kundi sa pamamagitan ng matapat na pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. At yan ay tungkulin ng buong iglesia. Hindi ito tungkulin ng mga taong magaling lang mangaral. Hindi ito tungkulin lang ng mga taong may posisyon sa iglesia. Ito ay tungkulin ng bawat isang nakipagtipan kay Hesukristo. At dahil tungkulin natin yan, bilang isang iglesia, huwag tayong manahimik sa panahon na ang Ebanghelyo ay pinipigilan. Huwag nating hayaan na pigilan ang proklamasyon ng Ebanghelyo nang dahil sa ating pagiging mga makasalanan. Huwag nating limitahan. Huwag tayo ang maglagay ng bakod
sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Humingi tayo ng lakas mula sa banal na Espiritu na sa panahon ng pagpipigil ng oposisyon sa Ebanghelyo ay may biyayang nakalaan ng Diyos para sa pangangaral ng kaniyang nagpapalayang mensahe. Kaya kung naranasan mo ang biyaya ng pagliligtas ni Jesus, kabilang ka sa mga tinatawag na magproklama ng kaharian ng Panginoong Hesukristo. Walang espesyal sa Book of Acts na basa natin. Walang happy ending. Walang espesyal na pagtatapos. Pero merong magandang mensahe na ang tungkulin na iniatang sa mga apostol ay iniatang na ngayon sa mga mananampalataya sa bagong tipan. Iniatang na ngayon sa mga mananampalataya. Iniatang na ngayon sa isang lokal na iglesia. Kaya ito ay trabaho natin bilang mga nakipagtipan at bilang pinamumunuan at pinaghaharian ng Panginoong Hesukristo. Ito yung pangalawang pangangaral natin sa patungkol sa advancing the kingdom of God. Tinitingnan natin yung maraming passages, scripture patungkol sa paghahari, sa kingdom of God. At kaya ko to pinili dahil marami nagsasabi, marami akong komentarisang nakita, sinasabi nila na parang walang espesyal dito sa Book of Acts. Hindi yun totoo. Ito ang espesyal na sinasabi ng Book of Acts. Ang tungkulin ngayon ay nasa mga mananampalataya sa loob ng iglesia na pinaghaharian, pinamumunuan ng kanyang Panginoon at walang iba yan kundi ang Panginoong Hesukristo. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa katotohanan na bagamat hindi namin maintindihan madalas bakit kami kabilang sa iyong iglesia, bakit kami kasama. Dalangin ko, O Diyos, na sa mga simpleng talata sa Biblia makita namin ang importansya kung bakit ito nagtapos sa hindi masayang ending, hindi ito nagtapos sa engranding parang pelikula, kundi sa simpleng pagtatapos na merong lumalaganap na ebanghelyo at paghahari ng Panginoong Hesukristo. Hindi kami ang bida, hindi si Apostol Pablo ang bida. Ang ipinapahayag dito at ang bida rito ay ang Panginoong Hesukristo. Turuan mo kami na sa buhay namin bilang mga mananampalataya, ang makita ay ang ipinapahayag namin at ang masilayan ay ang pagsasabuhay ng mga ipinoproklama naming pananampalataya. Turuan mo kami na wag lang masanay na nagpapakilala bilang Kristiyano at nagpapahayag ng doktrinang magaganda, kundi nawa ay makita ito sa amin sa pamamagitan ng klase ng pamumuhay na nagpapasakop at nagpapailalim sa pamumuno ng Panginoong Hesukristo. Nawa ay hindi kami matulad sa iba na parang nagiging tradisyonal lang ang pagkilala sa inyo. Dalangin ko, O Diyos, na magkaroon kami ng panibagong lakas at pananariwa sa kagandahan ng Ebanghelyo na maging sa mga pumipigil dito ay hindi kayang hadlangan ang paglaganap ng inyong kaharian. Hindi ito batay sa aming mga personal na kakayahan. Hindi ito batay sa aming kalakasan, kundi batay ito sa katapatan namin bilang tagapagpahayag ng mensahe ng kaharian. Kaya salamat, O Diyos, sa hapon na ito. Tulungan mo kami bilang iglesia na makita namin na ang mandatong ito ay para sa lahat ng kabilang sa tipan. Salamat po. Purihin ka sa hapon na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.